What's up, my fellow MMA super fans? I'm Nisi Casiano, and today we are joined by the number 2 ranked bantamweight in one championship today. Ladies and gentlemen from Team Lakay, Stephen Loman. Champ, kamusta? At kamusta ka dyan ngayon? Kamusta kayo? Kamusta kayo ng team dyan ngayon sa Bangkok? Yes po, okay lang po kami and ngayon nagtitraining pa din dito and yung nag-add kami ng pang, mga skills din na natutunan. Champ, And then of course, magandang hapon sa atin. Champ, of course, magandang hapon din. Of course, the obvious question ng lahat is, naka-recover ka na ba mula dun sa, of course, sa heartbreaking defeat mo at the hands of John Lineker last September 30? Nag-sink in na ba sa iyo yung resulta? That is why na nandiyan ka ngayon sa Thailand, training at the Fairtex Training Center with several of your teammates from Team Lakay to at least to bolster your knowledge and also to cope up with, sabihin na natin, the heartbreak in Singapore. Yes po, doon nga na natalo tayo and I take this loss as a fighter too. And we are here para mag-add ulit ng mga skills and matuto sa mga kung ano mga yung mga tinuturo nila sa amin. Pero loss is a loss and I take it as a man. Ngayon, let's talk about that fight. Ano yung masasabi mo you na-execute mo na maayos, or sabihin natin good takeaways? Pag-focus muna tayo dun from that fight na parang tingin mong tama at tingin mong it worked in your favor against a hard hitter like John Lineker. I think yun yung movement ko and then yung wrestling ko sa unang rounds nag-workout naman. Yung mga strikes ko in and Mm-mm. out. Mm-mm. Pero in the later rounds, yun, parang nawala na ako. Parang Mm-mm. nakuha niya na yung timing ko sa Mm-mm. wrestling, kung paano ako mag-shoot. And nabantayan niya. And ayun, nag-pressure din ulit siya ng strike. Mm-mm. Pero baka nawawala. Mm-mm. Pero okay lang. Binigay ko naman yung best ko sa laban. Ngayon, after 2 weeks nung laban, ano yung mga nakikita mong naisip mo na parang sana ginawa ko in that fight that could have helped you secure the victory? Yes, I think pinush ko pa sana yung wrestling ko. Dapat hindi ko inayaan siya na nagdepensa Mm, na lang. Dapat pinush ko mm, pa. And also yung counter ko sa strikes. Ayun nga, mm, puro ako movement. mm. Pero ibang level din si Ken Lin. Steven, of course, after the fight, malaking usap-usapan kung ready ba kayo, or sabihin natin may contingency plan heading into that fight, because in between rounds meron ginawa ang One Championship translating yung instructions na mula sa corner galing kay Coach Mark, galing papunta sa iyo. Of course, it's in Ilocano, trina-translate into English because it's an English broadcast. Ngayon, I'm giving you the floor to shed light on the matter. Ano yung talagang game plan nyo heading to the fight? And masasabi ba natin na merong contingency plan, may backup plan just in case yung initial plan nyo hindi sabihin natin mag-prosper? Yes, yung plan talaga namin is sa ground and control. And pag hindi nakuha, yun, strike and mainly talaga is wrestling. Pero Mm, yun nga, nabasa ni John. He prepared well sa wrestling ko and mm, I think yung yung plan din nag-prosper sa mga first rounds and then
later, bigla na lang ako nawala. Mm. I think na-pressure din ako. Mm. And ngayon. So, you're saying it's a lapse on your part, yung nangyari sa round 3. It's all about Yes. focus. Mm. Yes. Okay. Yes, yung focus ko lang siguro biglang nawala. And na-pressure din ako siguro. Mm. Pero I think na-prepare niya talaga yung Mm. game plan namin. Pero Mm. ginawa ko din yung the best ko talaga. Mm. Ngayon, Stephen, ang tanong din ng lahat is, kaya mo ba dalhin yung sinasabing punching power ni John Lineker? Of course, he is vaunted for his knockout skills. Pero the question is, kasi alam naman natin na, yun nga, nabanggit mo na nga, the game plan is to wrestle with him. Pero just in case na magkaroon kayo ng chapter 2, is it something na parang ngayon na meron ka ng much better scouting report ni John Lineker dahil naglaban na kayo? Masasabi mo ba na kaya mong i-handle yung punching power niya? Yes, pag may part 2 yun na feel ko na yung first fight namin, ganun Mm. yung pressure niya. And i-adjust ko lang, mag-adjust lang ako kasi mas shorter fighter din siya. I-adjust ko lahat. Kaya I need to power off natin. Mm. I need to uh, focus kasi Mm. uh, mas shorter fighter siya and Mm. Mm. kailangan ko pang i-pressure yung sarili, Mm. ay push yung sarili ko. And Mm. yung mga transitioning ko sa wrestling and sa ground Mm. game, Mm. I need Mm. to Mm. focus. Focus. Yeah. Ngayon, champ, gusto ko lang din malaman because after the fight, may debate. May debate siya na nagsasabing dapat ikaw yung nanalo. May nagsasabi na parang tama lang ang naging desisyon ng mga hurado sa laban na yon. Pero kung ikaw ang tatanungin, do you feel that yung performance o sabihin yung effort na binigay mo, lalo sinasabi mo, you did your best, was enough to salvage the victory initially? After the fight, nagulat ka ba sa desisyon na hindi napunta sa iyo yung laban? Yung sa decision, okay lang na siya nang nanalo. Pero pag iniisip ko rin na madami akong nabitaw na punches, yung kicks, and may successful one Mm. Mm. wrestling and Mm. control. Mm. And yun nga, mas I think yung match points na better is I think yung power shots niya na Mm. tumatama din sa akin. Yung Mm. boxing. Kaya siya yung nanalo sa laban. Pero ikaw, uh, Okay lang. okay lang sa'yo kung yun yung desisyon na pumabor kay Okay. John Lineker? Mm. Okay. Yes. Okay. Ngayon, ang tanong na lahat is, you're there eh. Ikaw na yung nakaposisyon talaga for the title shot. Pero, alam mo yun, it's the risk that you had to take in your situation. Kasi pag hindi mo tinake, for sure, baka hindi ka na, sabihin natin, next year ka na mag-intay for that world title shot. Especially, yung champion in your division ay lalaban ng November in a kickboxing world title fight. Ano ba yun? Na-realize mo ba yun na parang, okay, kailangan ko ulit, back to square one ako ulit, kailangan ko umakyat. Is that, ano ba yun? Is that reality na nag-sink in na sa'yo na parang, kailangan ko ulit makuha yun? Kailangan ko ulit, bumaba ako ulit dahil may nakatalo sa akin na number one contender? Or, you're looking at the fastest route na makabalik ka into world title contention? Yes, yun nga, naisip ko rin yan na kapag natalo ako, I think I can fight whoever it is para Mm. makabalik ulit sa rankings. Mm. And yun nga, I'm just happy na na-face ko siya sa laban and
Pero yun, hindi pabor sa atin yung panalo. Mm. I think I will go back again and Mm. talunin kung sinong dapat talunin para still nasa same rank din tayo. Steven, are you open to having a rematch with John Lineker? Let's say sabihin natin in your next fight. Kung siya yung ibibigay, di walang problema. Pero pag iba yung ibibigay muna para and kahit sino, basta okay lang. So kahit sino as long as nasa top 5 o kahit hindi nasa top 5? Yes, kung ibibigay nila nasa top 5, no problem. Mm. Para steady pa rin tayo sa rankings. Mm. Ngayon mapunta naman tayo ulit dun sa training na meron kayo ngayon sa Thailand. Nasa Fairtex Training Center kayo. Ano yung mga bagay-bagay na natutunan nyo? Sabi, particularly ikaw, na natutunan mo na pwede mong ma-incorporate sa development mo as an athlete? Yes po, yung natutunan ko is ito yung boxing, yung defense and offense, tapos yung combinations din. Mm. Kasi right now, I'm recovering from the injuries, from the foot, the ribs, and I'm working on my hands muna para may apply ko sa next na fight. So yun yung mga bagay na at least na-realize mo from that fight against John Lineker. Boxing in particular. Yes po, and then yung counters ko sa Mm. boxing. Stephen, in an interview with One Championship with OneFC.com, ang statement ni John Lineker is, I expected more from Stephen Loman. What's your reaction to this? Sa statement niyan to. Tama ba yung statement? Agree ka ba sa statement niya? Or nakita mo siya, he played it safe with you? It's kasi sa laban talagang binuhos niya lahat. Mm. Na feel ko rin yung power niya tumatawag, Mm. and yun nga parang napapagod din siya, and nakukuha ko siya sa TikTok and Instagram. Yun, binibigay niya rin yung best niya na Mm. tumayo and then mag-push ulit sa kanyang back to uh, favorite sa boxing talaga. Pero yun nga, I think he studied me in uh, na parang yung game plan nila parang successful. Putting everything into consideration, Stephen, performance niya, kung gaano naging intense yung laban nyo, do you feel deserve niyang makalaban si Fabricio Andrade next for the world title? I'm talking about John Lineker, of course. I think yes, kasi Mm. yes. I think Mm. yeah. May trilogy Mm. sila ni Mm. Andrade. Kasi Mm. yun nga, tinalo niya ako. Oo. Okay, game. Ngayon lalaban si Fabricio Andrade in a kickboxing world title fight against John Haggerty. But let me get your opinion in this matchup kasi imposibleng hindi kita tanungin. Do you think ano ang magiging chances ni Fabricio Andrade against a guy like John Haggerty na talagang ever since ang focus niya is stand up. Unlike ito nga si Andrade na of course, dati din siyang kickboxer and Muay Thai fighter, but of course, ang buong focus niya, buong effort niya nasa MMA na. Do you think the transition going back to stand up would sabihin natin di ganun kadali, or tingin mo para lang siyang bumalik doon sa parang natural habitat niya? Yes, yun din, tama yun. Parang bumalik siya sa natural. Kasi yun nga yung background niya eh. Striker talaga. Mm. Striking, kaya may chances na pwede nang talunin si Haggerty. Pero nag-prepare din si Haggerty sa match na ito. Kaya Mm. we will expect good match Mm. sa laban nilang dalawa.
And hindi rin basta-basta si Andrade. I think finokus niya lahat sa kanyang stand-up, yung mga combinations niya. And yun, they will just mag-follow lang mag-follow lang sila sa rules din kung kickboxing yung match nila. Ikaw ba, how do you see these things play out? Kasi for sure, ito nga si Haggerty, talagang pressure fighter, tuloy-tuloy si Andrade, ano rin, calculated, pero more no, pag lagi ko nakikita yung ano niya, yung dynamics ni Andrade, mas focus siya sa kamay niya and then step in knees. Paano mo siya nakikita? Ah, paano mo nakikita yung laban na to unfolding? And of course, syempre mabato ko na rin yung tanong na to. Who do you see winning this fight and walking out with the vacant kickboxing world title? Silang dalawa, yun nga, magaling sa striking. Si Haggerty, sabi mo na rin na magaling yung combinations niya, lang sa hands and the kicks, step in. And then si Andrade rin, waiting for counters, pero maganda rin yung timing and calculated shots niya. I think magpapalitan sila ng kicks and punches, and kung sino lang mauna sa kanilang dalawa, may chances na mananakaut. And I think I would go for Haggerty for this fight. Haggerty by way of decision or knockout? Huwag mong Knockout sasabihin still. submission, ha? So, knockout. Knockout. 5 round yan. Oh, yes. Knockout in the first, in the second, and the third. I think tukunin niya by third or fourth round. Sige, elaborate natin. What makes you think that Haggerty would beat Fabricio Andrade? Ano yung nakikita mong qualities ni Haggerty? Is it because of the familiarity? Dahil ang tatanggalin lang naman ni Jonathan Haggerty dito is yung clinches and elbows. Yun ba yung nakikita mo? Yes. Yes po. Kasi yun nga yung specialty niya rin. And pag kukunin niya sa laro yun na yung laro niya. Alam niya yung ginagawa niya. Pero pag mag-adapt din si Andrade sa kickboxing, yun nga, unahan na lang sila kung sino yung first na magko-connect ng solid. Pero I would go for Haggerty. Okay. Ngayon, Stephen, dahil ito yung unang beses na marinig ka ng lahat after your fight against John Lineker, I'm giving you the floor to talk to your supporters, to thank them. And of course, hindi lang sa supporters, pati sa mga fans ng Team Lakay. Sa aming mga fans and supporters, salamat pa din sa patuloy na pagsuporta kahit na talo tayo. And I will be better next time. Bawi tayo sa next fight. And God bless sa inyong. All right, Stephen. Of course, we wish you nothing but the best, and of course, I hope to see you soon. Thank you so much. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano with the sniper, Stephen Loman. Till next time.